Ayan, magandang gabi muli mga kaibigan, magandang araw sa inyo dyan, anumang oras na ngayon sa inyo ay muli ko kayong binabati ng isang magandang araw. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong gabi ay mag-aaral na uli naman tayo ng isang paksa sa Biblia na ito ay may kinalaman sa Sabat ng ating Panginoon, sapagkat atin pong napapansin ang ating mga ibang kaibigan na mananampalataya ay sinasabi nila na ang Sabat ng Panginoon ay wala na ito, hindi na ito practice para sa mga Kristiyano. So maya-maya ating tunghayan at pag-aralan. Samahan ninyo ako sa isang maigsing panalangin. Ama naming banal na ang tahanan ay nasa mga langit, narito po ang inyong lingkod. Kami po ay tatalakay na naman muli ng isang paksa sa Biblia tungkol sa inyong Sabat. At amin pong hinihiling, una sa lahat kami ay inyong patawarin upang maging karapat-dapat kami diyan sa paglapit sa inyong harapan. Ang banal na Espiritu ay hinihiling namin na siya manguna. Bigyan kami ng pag-unawa upang ang mga bagay namin na pag-aralan ay aming may unawaan. At patawarin kami, Ama, saan kami nagkasala. Ito ay aming hinihiling sa inyo, hindi sa aming kalooban, kundi sa inyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, makinig muna tayo mga kaibigan ng isang awitin bago tayo pumunta sa ating pagtatalakay. Nga arang tangpuyan, diin wala na'y
Jesus sa langit nga puluyanan. Kauban ni Jesus sa langit nga puluyanan. Ayan, purihin ang ating Panginoon Diyos sa oras na ito na tayo ay binigyan ng mga pagkakataon, mga kaibigan at mga kapatid, na tayo ay makapagbulay-bulay ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. At sa oras na ito, ayon sa ating sinabi, ang ating paksang pag-aaralan ngayon, mga kaibigan, ay ang Sabat ng Panginoon na nakasulat sa Bible. Atin pong pag-aralan kung anong klaseng Sabat ang nananatili at anong klaseng Sabat na binabanggit sa Biblia na ito ay winakasan. Kasi sa Bible po, mayroon pong iba't ibang mga Sabat ang Diyos na ipinasulat sa kanyang mga lingkod. Ngunit sa panahong Kristiyano, ito ay malaking usapin. Ang sabi nga ng iba, maraming mga kadahilanan sila kaya hindi sila nangingili ng Sabat. Una, ang mga kadahilanan nila kaya daw hindi na dapat sa Kristiyano ipangili ng Sabat dahil ayon sa mga talata katulad ng Juan 5:18, nilabag na anya ni Kristo ito dahil sa nakasulat, no? At isa pang talata na ginagamit nila ay ang sa Kolosas Kapitulo 2, mga talata 16 hanggang sa 17. So marami pang ibang mga talata na pinapatunayan na nila na ang Sabat ay hindi na required sa mga Kristiyano na sundin. Ngayon, pag-aralan natin sa Biblia, mga kaibigan at mga kababayan, ano-anong mga Sabat sa Biblia ang winakasan at ipinako sa krus, at ano naman ang Sabat na nananatili hanggang sa panahong Kristiyano. Okay? So, tayo po ay magpapatuloy na. Sa Biblia po, ay mayroong tatlong magkakaibang Sabat na nakasulat. At ang ibang Sabat na sinasabi dito sa ating aralin ngayon, partikular sa Osiyas Kapitulo 2, mga kaibigan. Osiyas, sa aklat ng Osiyas Kapitulo 2, ang talata nito ay 11. May hula doon, mga kaibigan, na ang Sabat ay patitigilin. So, napakaliwanag na mayroon talagang Sabat na patitigilin ayon sa Osiyas 2:11. Mababasa natin yan na hinulaang patitigilin ang Sabat. At pangalawa, mababasa natin sa Kolosas, doon sa binanggit natin kanina, sa Kapitulo 2, ang talata nito ay 16 hanggang sa 17, na ito talaga ay pinatigil, mga kaibigan. No? Pinatigil. Ang sabi nga doon ay, huwag anyang humatol ika ang iba sa inyo na sa mga pagkain, sa inumin, o maging sa araw ng Sabat. Kaya pinatigil ito sa Kolosas, binabanggit sa Kapitulo 2, 16 at 17. Now, atin ngayon tuklasin, mga kaibigan at mga kababayan, ano-ano ang mga Sabat na binabanggit sa Osiyas Kapitulo 2:11 at saka sa Kolosas 2:16-17 na hinula ang patigilin at talagang pinatigil, no? Ating alamin ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Dito sa ating Biblia, lalo na sa aklat ng Levitiko, mga kaibigan, ay ating buksan ang ating Biblia sa may Kapitulo 16 ng Levitiko para makita natin kung ano ang mga Sabat na mayroon sa Biblia at aling mga Sabat naman ang pinatigil sang-ayon sa banal na kasulatan. Levitiko chapter 16, mga kaibigan, ay ganito po ang nakasaad.
Basahin natin sa talatang 29 hanggang sa 31, no? 16, kapitulo 16 ng Levitico. Tapos ito ay nasa, hawakan ko ang aking Biblia. Ang sabi dito sa Levitico 16, simulan natin sa 29 hanggang sa 31, sinasabi niya rito, ganito po. Ito'y magiging alituntunin magpakailanman para sa inyo sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan ay magpakasakit kayo sa inyong mga sarili at huwag gagawa ng anumang gawain ang mamamayan ni ang taga-ibang bayan na nakatira sa inyong kalagitnaan. 30. Sapagkat sa araw na ito, ang pari ay gagawa ng pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Kayo ay magiging malinis sa harapan ng Diyos. Verse 31 po, pakinggan po ninyo. Ito ay sabat na taimtim na kapahingahan sa inyo at magpakasakit kayo. Ito'y isang alituntunin na magpakailanman. So, kung inyo po napapansin, kung alin ang mga sabat na lumipas, isa ito mga kaibigan. Anong sabat ito? Ito ay sabat sa pagsapit, tuwing pagsapit ng ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan. So maliwanag na hindi ito ang weekly sabat. Mamaya yung weekly sabat na yan ay atin pong mababanggit yan at mababasa sa Biblia. Ano daw ang sabat na ito? Kailan ito mangyayari? Sa ikapitong buwan ng ikasampung araw ng buwan na yon. Pagsapit ng panahon na yan mga kaibigan at mga kababayan, sabat yon. Sabat yon. So, tandaan po natin, mayroong tawag dito na sabat. Sapagkat sa araw na ito, yung mga priest ay gagawa ng pagtubo sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. No? Ito ay sabat na taimtim na kapahingahan sa inyo. Yon. Kapag dumating yung ikapitong buwan ng ikasampung araw na sabat nila ng mga Hudyo, ay gagawin nila ang tinatawag na seremonyas dito mga kaibigan. Ano pa? Ang tawag sa sabat na ito mga kaibigan, no? Tandaan natin, sa Levitico 23, may binabanggit dito. Ang tawag sa sabat na yan mga kaibigan ay ganito. Levitico chapter 23 verse 32. Sabi dito, ito ay magiging ganap na kapahingahan sa inyo at kayo'y magpapakumbaba sa ikasyam na araw ng buwan, sa hapon, mula sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ng araw, ay ipapangilin ninyo ang inyong sabat. Okay? Yung binabanggit pala dito mga kaibigan sa Levitico chapter 16 verses 29 hanggang sa 31, itong buwan ng ikapito, no? Sa ikasampung araw, sabat yan sa Israel, at ang tawag ng Diyos dyan ay inyong sabat. Sa Levitico 23, ang talata nito ay 32, no? Sa maliwanag, inyong sabat. So, pangalawa, ang sabat na ito na tinawag ng Diyos na kada buwan sa ikasampung araw ay sabat. Ang tawag ng Diyos sa kanila ay inyong sabat sa mga taga-Israel. Ito ay nagmula po mga kaibigan at mga kababayan sa
ilang kung saan dinala sila ng Diyos galing sa Egypt, doon niya nagsimula yung Sabat na ito. Mga kapatid, tandaan po natin, yung Sabat na ito ay doon lang po yan nagsimula sa wilderness, kung saan yung bayan ng Diyos na Israel mula sa Egypt, alam naman natin na dinala yan sa ilang, sa wilderness, sa desert, no? Doon yan nagsimula. So, tandaan po natin maigi, ang mga bagay na yan ay tinawag ng Diyos na inyong Sabat. At doon yan nagsimula sa ilang, no? At ang Sabat na yan ay hindi yan weekly, kundi tinatawag yan na tuwing ikapitong buwan, pagsapit niyan ay mayroong Sabat sa ika-sampung araw. So, mayroong mga alituntunin dyan. Alright. Pangalawa, sa Levitico chapter 25. No? Ito naman, Sabat pa rin ito mga kaibigan, mga kapatid. Levitico chapter 25, verse 1 up to 4. Anong sabi rito? Simulan natin sa verse 1 ng chapter 25 ng Levitico. Sabi, At nagsalita ang Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai na sinasabi, verse 2, Magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagdating ninyo sa lupaing ibinibigay ko sa inyo, ang lupain ay mangingilin ng isang Sabat sa Panginoon. Ano daw? Ito naman ay may kinalaman mga kaibigan sa lupain. Sa verse 2 sinasabi, salitain sa mga anak ni Israel na sabihin sa kanila, pagdating nila sa lupaing ibibigay ng Diyos sa kanila, doon sa Kanaan, di ba, yung lupang pangako, yan yung pupuntahan nila. Pagdating daw doon, syempre aariin na nila yung mga lupain doon. Ang lupa na ibibigay ng Panginoon sa kanila, yung lupain, ay mangingilin, sabi dito sa verse 2 ng chapter 25 ng Levitico, mangingilin niya ng Sabat. Mangingilin ng isang Sabat sa Panginoon. Paano kaya ito? Sa verse 3, ituloy natin ang pagbasa. Sabi dito, mga kaibigan, ito yung mga sinasabi ng Diyos, para naman ito sa lupain na kanilang tatanggapin. May Sabat din pala ang lupain that time. Verse 3, 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid at 6 na taong pungusan mo ang iyong ubasan at titipunin mo ang kanyang mga bunga. Verse 4, subalit ang ikapitong taon, pakinggan yung mga mabuti mga kaibigan, subalit ang ikapitong taon ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain. Isang Sabat sa Panginoon, huwag mong hahasikan ang iyong bukid ni pupungusan ang iyong ubasan. So maliwanag dito na pati lupain pala mga kaibigan ay meron ding Sabat. So dalawa na po. Nakadalawa na tayo. Kung inyo pong natandaan yung kaninang una, Sabat din yun. Pagdating sa 7 month, sa ika-10 araw, Sabat din yun. Dito naman sa lupa, na ibinigay, yung lupain na ibinigay sa kanila doon sa lugar kung saan sila naroon. Ang sabi rito, 6 na taon, maghahasik ka ng mga bini kung anong gusto mong itatanim. Tapos, pagdating ng ikapitong taon, ay mamamahinga din ang lupain na hinahasikan mo, yung sinasaka mo. Mamamahinga, ayon sa verse 4, ang ikapitong taon ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain. Isang Sabat sa Panginoon. Huwag mong hasikan ang iyong bukid at pupungusan ang iyong ubasan. So maliwanag niyan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya dapat itong mga kaibigan nating mananampalataya, dapat makita nila to. Hindi kung nakabasa sila ng Sabat sa Biblia, ay lahat ng Sabat ay sabihin mong wala na yan, lipas na yan,
para lang yan sa Israel. No. Kasi maraming iba't ibang Sabat sa Biblia po, mga kaibigan, mga kapatid. Kung hindi mo to alam, ay nagkakamali po kayo na mag-conclude na ang Sabat ng Panginoon ay hindi para sa mga Kristiyano. Kasi itong mga Sabat na ito na binanggit dito sa pinag-aaralan natin ay maliwanag na ito yung mga bagay na Sabat na hinula ang patigilin doon sa Osiyas, sa aklat ng Osiyas, Kapitulo 2, talatang 11, at Kolosas 2, 16 at 17, mga kaibigan. Ano pa ang sabi rito? Itong Sabat ng lupain, mga kaibigan, ang tawag dito ng Biblia sa Levitico chapter 26 ay ganito. Levitico chapter 26 verse 34, sabi dito, kaya't tatamasahin ng lupain ang kanyang Sabat hanggat ito'y nananatiling wasak. Habang kayo ay nasa lupain ng inyong mga kaaway, ang lupain ay magtatamasa ng kapahingahan at magagalak sa kanyang mga Sabat. Ano daw? Hayaang tiwangwang yung lupain, huwag hasikan. Hayaan lang siya. Kasi ang sabi ng Panginoon, excuse me, siya ay magtatamasa ng kapahingahan, yung lupain, at magagalak sa kanyang Sabat. Kung inyo pong napansin, doon sa una nating Sabat na tinukoy doon sa Levitico chapter 16, 29 to 31, ang Sabat doon ay para sa mga Hudyo, no? Para sa mga Hudyo 'yun. Ang sabi ng Panginoon ay inyong Sabat. Dito naman sa lupain na kanilang hahasikan or tataniman, pagsapit ng ikapitong taon, hindi na. Papahingayin nila yung lupain na yan. Huwag hasikan. At ang sabi ng ating Panginoon, dito ay magkakaroon ang lupain ay magtatamasa ng kapahingahan at magagalak siya sa kanyang mga Sabat. Itong lupain na binabanggit dito na magsasabat, sinasabi ng ating Panginoon Diyos, Sabat ng lupain. Kaya tinawag ng Diyos na kanyang Sabat. Doon naman sa mga Hudyo, yung Sabat na pagsapit ng ika-10 buwan, sa ikapitong buwan, ika-10 araw, inyong Sabat naman, ang sabi ng Panginoon doon. No, maliwanag yan, mga kapatid. Ngayon, itong Sabat sa lupain, saan ito nag-originate o saan ito nagpasimula? Yan ang katanungan dito, no? Saan ito nagpasimula? Ito ay nagpasimula sa lupain ng Kanaan. Sabi nga natin, pagdating nila sa Kanaan, doon yun nagpasimula na diniklara ng Diyos na ang mga lupain na ibinigay sa kanila ay magpapahinga bilang kanyang Sabat. Doon yun nag-start, mga kaibigan. So, yung Sabat naman na pagsapit ng ikapitong buwan at sa ika-10 araw, doon naman yun nagsimula sa ilang. So, nakita nyo na yun, ang pagkakaiba. Doon nagsimula sa ilang. Nung nandun pa kasi ang mga Israelita sa ilang, hindi pa yun sila nakarating sa lupang Kanaan, sa lupang pangako. Kaya pagdating nila doon, syempre, ibibigay na ng Panginoon yung mga lupain kung alin yung nauna nilang nasakop doon. Kasi pinadala sila doon ng Panginoon para sakupin yung lugar na yun, yung Kanaan. Kami na mga nakatira doon, mga kaibigan. Kaya kapag nasakop na nila yon, ibibigay na sa kanila ng Diyos yung lupain. At ang lupain, pati yung lupa, ay inuutusan yung mga magsasaka ng mga Israelita na pagsapit ng ikapitong taon, maghahasik lang sila ng 6 years. Pagsapit ng 7 years, hayaang nakatiwangwang yung lupain. Huwag hasikan kasi Sabat rin sa kanya yun. So doon yun nagsimula sa Kanaan. Ito naman ang Sabat na mula sa ilang, sa wilderness. Ito yung Sabat na tinatawag ng mga ceremonial Sabat. May kinalaman yan, mga kaibigan, mga kapatid, sa tinatawag na ceremonial, yung pagsamba. Katulad lamang nito, no? Ito,
may mga ilang mga programa dito pagsapit ng ikapitong buwan. Halimbawa dito, sa verse 7 and 8 ng chapter 16 ng Leviticus, the 7 and 8 verses, the first day of the feast of the unleavened bread, piyesta, mga kaibigan, piyesta ng tinapay na walang libadura. Ngayon, dyan pa rin sa mga talata na yan, 7 at 8, mayroon dyan, sa first day kanina, piyesta ng tinapay na walang libadura. Pagkatapos niyan, the last day of the feast of unleavened bread, mayroon na naman, no? Mula sa first and last day. Tapos, sa verse 21 ng chapter 16 ng Levitico, the day of Pentecost or feast of the weeks. Kaya marami yan mga kaibigan, 7 yan eh. Doon lang sa sabat na ceremonial nila na ginagawa, hindi lang isang sabat mayroon doon. The first day of the 7th month, Feast of Trumpets, verse 24. The 10th day of the 7th month, Day of Atonement naman, verse 27. Sabat pa rin yan. The first day of the Feast of Tabernacles, verse 32 hanggang sa 36. Mga kaibigan, the last day of the Feast of Tabernacles, verse 32 hanggang sa 36. So dito makikita natin kapag inyo pong pag-aralan yung Levitico chapter 16 para makita nyo mga kaibigan kung ano-anong mga sabat ang nakapaloob dito. Ngayon, balik tayo doon sa ating pinag-usapan. No? Mayroon na tayong nakita na 2 sabat. Pagsapit ng ika-7 buwan, sa ika-10 araw, may mga bagay dyan na sinasabi ang Diyos na yun ay sabat ng mga Hudyo. At ang sabat ng mga Hudyo ay nagpasimula sa ilang, doon sa wilderness. Tapos yung lupain naman ay nagpasimula sa Kanaan. Okay, so maliwanag. Ngayon, ang tawag ay sa lupain kanina, doon tayo nagtigil, ano? Ang sabat doon sa lupain ay tinatawag na kanya. Particular, kanya. Doon tinutukoy yan, kanya, doon sa lupain. Kasi namamahinga ang lupain ayon sa binasa natin. Ngayon, isa pang sabat ang nais kong i-share sa inyo. Kasi 2 sabat na nabanggit natin mga kaibigan eh. Ang sabi, yung 2 na yon bago natin puntahan yung isang sabat pa. Ang sabi ng ating Biblia dito sa Levitico 23. Levitico chapter 23 sa may talatang 38. Sabi rito, yung 2 sabat na yun na binabanggit, na sabat ng mga Hudyo, inyong sabat, at sabat ng mga lupain na inangkin nila, kanyang sabat ang tawag. Bukod yon mga kaibigan, bukod pag sinabing bukod, separate, bukod yon sa sabat na sa Panginoon mismo. Sabat na sinasabi ng Panginoon, aking. Kasi ang salitang aking, mamaya tutungayan natin, bukod siya sa 2 na yan. Paano, ano ang sinasabi ng talata? Basahin natin sa Levitico 23 talatang 38. Sabi dito, bukod sa mga sabat sa Panginoon at bukod sa inyong mga kaloob, bukod sa lahat ng inyong panata at bukod sa lahat ng inyong mga kusang loob na handog na inyong ibibigay sa Panginoon. Maliwanag, mga kaibigan, mga kapatid, na yung 2 sabat na yon, bukod yon sa mga sabat sa Panginoon. Okay? So, maaaring magtataka kayo, ano ba yung sabat sa Panginoon at ano yung sabat na tinatawag na inyo at kanya? Ang inyo, para sa mga Hudyo yun, sabi ng Panginoon.
Ang kanya naman ay para doon sa mga lupain. Pagkasapit ng 7 years, magsasabat din yung mga lupain ayon sa pinatunayan natin. Ngayon, ano naman yung sabat na bukod yung sa Panginoon na yan na sinasabi ng ating pinag-aralan? No? Ating pong basahin. Dito sa Exodo. Ito Exodo chapter 20. Mga bersikulo nito ay 8. Simulan natin sa 8 hanggang sa 11 mga kaibigan. Pakinggan nyo, ganito ang sinasabi. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Sabi sa verse 8 ng chapter 20. Verse 9. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10. Ngunit ang ikapitong araw. Binabanggit dito mga kaibigan, ikapito. Malaki ang pagkakaiba nito doon sa ikasampung buwan. Tapos ikasampung araw. Ito ay tinatawag na ngunit ang ikapitong araw, ibig sabihin particular lamang ito sa 7 days. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. Verse 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon at nagpahinga sa ikapitong araw, kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. So, tigil muna tayo sandali lang. Di ba malaki ang pagkakaiba mga kaibigan at mga kababayan? Doon sa unang Sabat, pangalawang Sabat na binanggit, ito yung pangatlo. Yung una, Sabat, doon sa Levitico 16:29-31, 10 months, pagsapit ng 10 months, ikasampung araw nun, sa ikasampung buwan, Sabat nila yon. Malaki ang pagkakaiba nito. At higit naman, malaki ang pagkakaiba doon sa Sabat ng lupain. Kasi 6 years, hasikan mo ang lupa. Pagdating sa 7 years, ika-7 years, hayaan mong lupa, wag ka nang maghasik, tiwang-wang lang siya. Sabat ang tawag doon. Nagsasabat ang lupa. Ito, ang laki ng pagkakaiba nito mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ito ay tinatawag na weekly Sabat. Kasi alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Kailan ka mangilin? Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Kailan ba dumarating ang ikapitong araw? Di ba? Pag nagbilang tayo sa ating mga kalendaryo ay simula linggo. Linggo. Una. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7. Di ba? Tama. Kaya ang Sabat na ito nasa Exodo 20 sa mga talata 8 hanggang 11, ito ay tinatawag na weekly Sabat mga kaibigan. Weekly Sabat. Kung ang Sabat ng mga Hudyo ay mula sa ilang, yung Sabat ng lupain ay mula sa Kanaan, itong Sabat na ito ay tinatawag na ito ay mula sa creation. Mababasa natin itong Sabat na ito doon sa Genesis chapter 2, 1 hanggang 3. Itong weekly Sabat, doon itong weekly Sabat na iniutos ng Panginoon ay hindi ito nawala hanggang sa panahong Kristiyano. Kasi biro mo naman, ano ang nakasaad dito mga kaibigan? Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ito at ingatan mo itong banal. May kinalaman sa kabanalan mga kaibigan, mga kababayan At bakit mo ipapangilin ito? At bakit mo alalahanin? Alalahanin mo na yung nagbigay ng Sabat na ito ay siyang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Yan ang mababasa natin sa verse 11,
sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng naroon. 'Di ba? Nagpapatunay na ito kapag inaalala mo ang Sabat na ito at ipinangilin, inaalala mo na may Diyos kang kinikilala na siyang tagapaglikha. O, di ba? Ito yung purpose nito kung bakit mo ipapangilin yan. Dahil ay ang Diyos ay, di ba, ang Diyos ay banal. Kaya pagsapit ng kanyang itinakdang araw na ikapito, alalahanin mo upang ipangilin. So, maliwanag po dyan mga kapatid. Maliwanag tayo dyan, oh. Ang tawag dyan sa Ezekiel chapter 20, itong Sabat na ito mga kaibigan, ang tawag ng Diyos dyan, aking mga Sabat. Hindi niya sinabi na inyong mga Sabat or kanyang Sabat. Ang sabi ng Panginoon dito sa Sabat na to, doon sa aklat ng Ezekiel chapter 20, mga versikulo 12 at versikulo 12 or 20, aking mga Sabat. Di ba? Maliwanag yan mga kaibigan, mga kapatid. Aking, hindi niya tinawag na inyo, ha. Ang tinawag na inyo yung mga ceremonial Sabat na binanggit doon sa Levitico chapter 16 verse 29 hanggang 31. Yun po yung tinawag na inyong Sabat. Pero yung sa Exodus 20 hanggang sa Ezekiel, itong Sabat na ito, every 7th day of the week, tinawag ito ng Panginoon na aking Sabat. Oh, mula ito, ang Sabat na ito mga kaibigan, ulitin ko, mula ito sa paglalang. Oh, hindi ito galing sa ilang. Galing ito sa doon sa Genesis chapter 2 nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Oh, doon ito galing. Kaya maliwanag na inalis ng Diyos ang 2 Sabat. Yun yung ika-10 buwan, sa ika-7 buwan, sa ika-10 araw magsasabat sila. At yung Sabat ng lupain, inalis na rin yan. 2 yan. 2 mga Sabat na malalaking binabanggit sa Biblia, inalis na yan. Doon, binabanggit yan sa Oseas 2:11, inalis, pinatigil, hinula ang patitigilin at tumigil ito ayon sa Colosas 2 kapitulo 16 at kapitulo 2 mga talata 16 hanggang sa 17. Inalis. Ngayon, nung inalis, itinira, may natira po. Kaya nga sabi dito sa aklat ng Hebreo, mga kaibigan, mga kapatid, basahin natin. Hebreo chapter 40. Hebreo chapter 4. Ano sinasabi dyan? Tingnan natin, ha. Hebreo. Kaya nga, inalis yung 2 Sabat, ay may tinira ang Panginoong Diyos. Basahin natin. Hebreo chapter 4 up to 9. Basahin natin, ha. Sapagkat sa isang dako ay sinasabi niya ang ganito tungkol sa ika-7 araw at nagpahinga ang Diyos ng ika-7 araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Verse 5. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. Verse 6. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan. Di ba? Nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon. At ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ngayon, di ba? Hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ngayon, sa verse 7, siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon. Ngayon. Ang sabi dito, ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon, ay sinabi sa pamamagitan ni David gaya ng sinabi nung una. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Mga kaibigan, mga kababayan, ano daw? Muli na nanawagan ang Diyos. Sabi nga dito sa talatang 6 hanggang 7,
sa size. Oh, mayroon ilan na papasok. Alin yung papasukan nila mga kaibigan at mga kapatid? Itong natitira. Kasi inalis yung dalawa, may natira. Alin yung natira? Yung weekly, Sabbath. Kaya nga sa verse 9, may panawagan ang Diyos, kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa kanyang bayan. Sa bayan ng Diyos, may natitira pang isang kapahingang Sabat kasi may inalis na dalawa, itinira yung weekly Sabat. Kaya ito yun, mga kaibigan. Oh? Kaya sa verse 11, tingnan nyo. Sa chapter 4 ng Hebreo, chapter 11, sabi dito, kaya't magsikap tayong pumasok sa kapahingahang iyon upang huwag mabuwal. Huwag mabuwal ang sinuman sa pamamagitan ng gayong halimbawa ng pagsuway. Kasi nga yung mga Israelita dati, masuwayin. Kaya inuulit muli ng Diyos sa panahong Kristiyano, sa ating panahon, na huwag silang tularan. Oh? Kapag inutos ng Diyos na ipangili ng Sabat ayon sa alituntunin kung anong kautusan doon, katulad ng nabasa natin sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, ay gawin natin, mga kaibigan. Kaya ang bayan ng Diyos ay may kautusan di ba sa Hebreo 8 chapter 10, sa aking bayan sa huling araw isusulat ko, sa bayang Israel ang alin? Sulat sa puso at isip yung kautusan niya. Isa sa kautusan ng Diyos ay ang remember the Sabbath day to keep it holy. So, sana maliwanag ito sa ating mga kababayan, lalo na yung mga tumutulig sa mga Seventh-day Adventists, na ang Sabbath ay wala na yan. Bakit kayo nangingilin? Lipas na yan. Sa katunayan nga, sabi nila, linabag ni Kristo yan sa Juan 5:18. Mali po yun, mga kaibigan. Kung kayo nag-aral kung anong mga klase ng Sabbath sa Biblia, makikita nyo sana ang pagkakaiba ng pangingilin na ginagawa ng mga Adventist sa ngayon. Dahil ito ang katunayan, mga kaibigan, na ang Sabat ng Panginoon doon sa Exodus chapter 20 ay hindi po yun nawala. Ang mga ginagamit niyong mga argumento, Colosas 2:16 hanggang 17, yan po ay may kinalaman doon sa Sabat na pinapangili ng mga Hudyo pagsapit ng ika-7 buwan. Sa ika-10 araw, mangingilin sila doon. At binabanggit natin kanina, 7 Sabat ang nakapaloob doon sa Levitico chapter 16 hanggang sa verse 36. 7 Sabat yon. May mga piyesta ng tinapay ng walang libadura, piyesta ng mga tabernakulo, piyesta ng piyesta ng ika-7 buwan, ika-10 araw ng buwan, piyesta, mga Sabat yun na binabanggit sa Bible. Kaya dapat maunawaan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, mag-aral kayong mabuti tungkol sa bagay nito, sapagkat ang pagkawalang kaalaman sa bagay na ito ay magdudulot sa atin ng kapamakan balang araw. So may kinalaman ito sa aralin tungkol sa mga panuntunan at kautusan ng Diyos. Huwag natin pong ibaliwala. So dito nagtatapos ang ating pag-aaral, mga kaibigan. Sana ay may natutunan tayo dito. Ating ulitin, ang Sabat sa Biblia ay may 3 klase. Sabat ng mga Hudyo, ang tawag ng Diyos sa kanila ay inyong Sabat. Mula yon sa hindi yon mula sa creation. Mula yon sa wilderness kung saan sila dinalaga from Egypt. Doon yung nagsimula ang Sabat nila na pagkadating ng 7 month, then 10 days, sa ika-10 days, doon nila gaganapin. Tapos ikalawa, ang Sabat sa lupain, nagsimula naman yon sa Kanaan, hindi yon sa creation. Ang Sabat na nasa Exodus 20:8 hanggang 12 ay nagmula sa creation. So malaking pagkakaiba, di ba po? Sana natuto tayo dito, mga kaibigan. At sana ay dalangin ko na makita nyo rin ang katotohanan ito para sama-sama nating maluwalhati ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi ang sabi nga ng ating Panginoon, di ba?
the Sabbath was made for man. Mababasa natin yan sa Marcos 2:20 sa 6:27. So tayo po muli ay magtagubilin sa ating Panginoon at magpasalamat tayo sa pagkakataong ito. Nakatapos tayo. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa paksa ng Sabat na naalaman namin na ito pala ay mayroong natapos na mga Sabat ayon sa Kolosas at ayon sa aklat ng Osias. Ngunit mayroon kayong itinira na ito pong Sabat na nakatala sa Exodus 20 verse 8 hanggang 11 na ito ay from creation. Hindi katulad ng Sabat na nagmula sa ilang na Sabat ng mga Hudyo at Sabat ng lupain na nagmula sa Kanaan. Ito pong mga bagay na ito Panginoon ay magdulot sa amin ng liwanag at masunod ang inyong dakilang kalooban ayon sa inyong panuntunan. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang sa muli.